Morning, guys. Hello, puppies. Hello, puppy. Hello, pasty boy. Oh, appear na sa ang boboy ko. Appear na sa ang boboy ko yan. Appear, appear. Oh, appear, appear. Sit down na muna ang boboy. Sit down. Sit down na muna ang boboy. Sit down. Sit down. Bless muna ang boboy. Bless muna. Bless. Oh, appear. Appear. Kabila. Very good. Isa pa. Bless pa ang buboy. Very good talaga. Sama? Sama ka, pasti buboy? Sama ka? Huh? Hindi. Diyan ka na lang. Lapi. Diyan ka na lang, Gusto mo man maglaro. Okay na? Okay na? Sige na. Babay na muna. Babay na. Yeah. Kailangan nating pumunta dun sa kalamansian. Yan ang recreation natin dito sa farm, mga kaibigan. Okay. Bigay ko sa inyo ang update dito sa aking ginagawa. Yan, tingnan nyo. Namumula na yung mga dahon na pina-sprayhan ko na glyphosate. Yan. At sa paligid, nagiginang luntian. Yung tanglad ay bumabalik na ang sigla, ang lusog. Yung kasoy natin, ganda na. Yan ay kasoy. At saka nagpatanim na rin ako ng bagong nyog dito. Yung tall variety ng nyog. Yan. So ganda ng bulas ng ating kasoy. Yung dragon fruit, hindi ko na masyadong binibigyan ng importansya. Although napitasan ko na rin to, actually mayroon pang bulaklak. Yan, kasi matindi ang fungus sa dragon fruit. Yan. Although kaya pa naman itong i-recover, lilinisin, ganon, saka i-sprayhan ng fungicide. Pero ayoko na mag-aksaya ng labis na panahon dito sa dragon fruit. Pag nag-produce yan ng bunga, salamat. Kung hindi, okay lang. Dito na ako sa mga relay plants ko, sa kasoy, kasi hindi kailangang alagaan ng husto. At ito, nagpa-spray ako. So namumula na yung mga dahon ng damo dahil magtatanim ako ulit dito ng kalabasa. So isa rin yun sa mga magandang pamamaraan para kumita tayo sa lupa. Yung kapag meron tayong long term na mga halaman, ibig sabihin tulad nitong itong kasoy, seasonal long term plant, yung nyog mas lalo na, mas matagal pa yan. Importante na meron tayong cash crop. At ang cash crop ay gulay, merong kalabasa. Yan, kita niya. Yan ay yung nakita na ninyo ng isang video na mayroong isang bunga na pinitas ko. Galing yun dito. Yan. At nilagyan ko ng urea fertilizer last week. Kaya naging ng berding-berding mga dahon plus yung ulan. So mataas na yung nitrogen content ng lupa. Kaya naging malusog ulit yung kalabasa na tinanim ko nung init pa. At may mga bulaklak. Yung cover crop na damo, okay lang siya dyan. Okay lang. Hahayaan ko na siya. Pwede namang hawanin pero okay naman yung kalabasa kahit madamo, namumunga. Kaya hayaan ko na lang muna yan dyan. Okay. So ngayon, lakad-lakad tayo at actually meron kami ginagawa ni Mrs. As usual, namimitas kami ng kalamansi. Pero tingnan natin kung ano yung progress, Tingnan nyo, yan, may suprema. Pangit ng bunga, kinagat ng insekto, ng fruit fly. At nung nag-spray tayo ng pesticide, namatay yung maggot sa loob, yung larva ng fruit fly, dahilan kung bakit humilom, pero naging ng irregular, na-deform yung shape ng kalabasa. Yan. So okay na-condition na natin yung lupa. Meron ng nabulok ng mga dumi ng manok at saka may kasamang ipa. So isa pang spray ng pamatay damo at magpapatanim na ako. Yan. Kasi mayroon pang mga damo na hindi nahagip ng herbicide. At siguro matabang yung timpla ng herbicide, ng glyphosate. Kaya magpapa-spray ako ulit ng pamatay damo. Ito yung gimaras na mangga ko. Ganda na rin ang bulas. Actually namulaklak na yan pero naglaglagan sa unang pagkakataon. At eventually, hopefully,
next summer ay mabubuo na yung bunga niyan. Okay, so nagiginang luntian yung ating kapaligiran. Yung kamuting kahoy ay nagre-recover para mapagkunan ko ng pantanim. Pero yung mga kapit lodi ko, minsan nahingi sa akin ng mga talbos na panggulay. Nakuha lang sila dyan. Pero yan, maganda yan kasi yung panto yung puting kamuting kahoy. Ibig sabihin, medyo puti yung balat. Of course, yung laman ay puti pa rin. Yan. At mapagkukunan ng pantanim. Ito yung ginagawa namin ni Mrs. Yan. May mga ilan-ilan na mga bunga yung kalamansi na good size na. At hindi natin nahayaan na masayang to kasi mahihinog at hindi natin maibibenta. So kinakailangan pitasin. Yan. Kaya yun ang ginagawa namin ni Mrs. ngayon. Yan. Yan, tulad yan. Nagpa-spray ako kahapon. Pero merong uod. Uod ng caterpillar. Yan. Okay. So, mayroon pa ditong yung kalibre na kamuting kahoy. So, mapagkukunan din ito ng pantanim. Kalibre. Yun, puti. Hindi ko matandaan kung ano yung pangalan ng kasi native, para sa akin native yun dito yung kamuting kahoy na yun. Native dito. At ito naman ay kalibre. Ito yung pangkaraniwan na tinatanim dito. Kalibre kamuting kahoy. So, yan, tumutubo na. So, mapagkukunan ko yan ng pantanim. Yan. Yung pa At meron din dun sa gawing yon may mga kamote. Kamote naman yung tumutubo. At mapagkukunan ko rin ng pantanim. Ito, tingnan nyo mga kaibigan. Yan. Itong maganda sa ngayon. Doon sa farm A natin ay halos maubos na namin yung mga bunga. Although marami pa rin. Pero yung mga malalaking bunga ay halos maubos na namin. Pero hindi tayo mauubusan. Sapagkat ito naman yung kasunod. Yan. Dami na naman na bunga dito sa farm B. Yan. So yung ginagawa namin ni Mrs. Iniispatan namin yung mga bunga. Tinitingnan namin. Check namin yung mga bunga na pwede nang pitasin tulad nito. At maibibenta namin para pambili ng fertilizer. Kasi lalagyan ko to ng inorganic fertilizer bilang kaagapay nung organic fertilizer na pinalagay ko 2 weeks ago. Ipalagay natin dyan ng dumi ng manok kasama ng mga ipa na yan. Kaya may mga sako. Yan. Yan ay pataba. Organic fertilizer. So sisigla na. Actually sumigla na nga. Mga kaibigan si Mrs. Birthday niya. Hindi, sa damit lang pala. Yan. At of course, hindi pwedeng wala ako. Tandem kami palagi sa mga ganitong gawain. Full-time farmer, at the same time working together with the farmer's wife. So magkasangga kami palagi sa aming ginagawa sa ngayon. Ito pala, pansin nyo yung bagong nyog. Yeah. Ito na magiging relay plant ko sa kalamansi. Kasi yung kalamansi will take like 15 years. Pwede rin patagalin pa. Pero hindi rin masama kung maglalagay na tayo ng relay plant tulad ng nyog. Para intercrop ba? Maganda sa kalamansi yung buwelo, pero kung mag-alternate tayo ng nyog, wala namang problema kasi mas matagal ang silbi ng puno ng nyog. Yan. Kapag nag-iisip tayo ng produktong mapapakinabangan after 5 years at saka hanggang nabubuhay tayo, we will go for the coconut. Coconut tree. Dito, dati itong tinamnan ko ng ampalaya. Nasa 500 square meters. More or less. Ang market na tinanim ko dito ay nasa 110. 110 dito sa area na to. Maliban dun sa kabila, meron pa. So, sumatotal ng mga 800 na puno to na kalamansi. At edad 2.5 years. Ganito lang katangkad marketed. Tingnan nyo. May mga kaibigan ako na nagtatanong sa akin kung mayroon akong for sale na marketed na kalamansi. Kapag pumasok yung summer, hindi ka makapag-market. Ang market period ay ngayong rainy season para mabilis natutubo yung ugat at hindi natutuyo yung sanga na minarkot.
Yan, ito yung marketed. Tindi yung bunga, oh. Pakaganda ng bunga. Yan. Di ba? Okay, ang mother plant nito ay galing dun sa Farm A or Farm 1. Yung pinipitasan namin ni Mrs. na ng bunga. Yan. Kaya kung ano yung quality ng bunga na naandun, parehas din ang quality ng bunga dito. Kasi yung mother plant ay iisa. Yan. Matindi yung init ng araw. Matindi. Okay. So gala-gala tayo mga kaibigan. Iwan ko muna tong kalamansi dito. Kasi mag-i-spot tayo ng kung anong pwedeng pakinabangan dun sa baba. At saka matunghayan na naman ninyo kung ano yung development ng ating mga halaman. Dala ko ng sako kasi baka matsambahan ko pa yung langka na pwede pang pakinabangan makuha natin. Dahil sa last week halos mahinog na yun kung hindi ako naka-check ng about 5 days baka overripe na o nalaglag na, hindi na mapapakinabangan. So ito try natin ngayon, subukan ko lang kung gumagana yung video natin. Okay lang ba? Okay, so ito na, luntian na mga kaibigan. Yun, kakaroon na ng buhay yung mga halaman natin na nag-suffer matinding init ng summer. Yan. Yan, ito tatamnan din ng kalabasa. Yan, nakalantrek na yan. Pero yun, may mga damo pa rin na hindi napuruhan ng herbicide. Kaya magpapa-spray tayo ulit. Yan. Medyo matabang yung timpla ng herbicide kaya hindi tinamaan yung ibang damo. Parang naulanan pa. Yan, yun ang disadvantage. Naglagay ka na, nag-spray ka ng pamatay damo tapos umulan. Yan, kaya yan o. Yan, diba? Okay, so estimate ko dyan mga isang lata ng Sophia kalabasang itatanim ko. I-check ko dito sa kabila kung nakapag-spray kasi tatamnan ko rin ang kalabasa dito nakapag-spray din. Nakapag-spray din pero hindi gaano napuruhan ito. Yan, so kailangan ulitin. May mga kasoy na rin dito at saka nyog. Yan, ako rin nagtanim yan. Itong mga nyog na to kailangan lang ma-sprayan ng pesticide kasi ito may sekto at may kulisap yung bibigyan ng sakit sa maliit pang nyog. Yung kasoy okay na rin to, magandang kombinasyon to sa nyog. Yan o. Iisa lang naman yung buto nito doon sa nauna pero mas mabulas na yung kasoy doon kasi dinirect ko yung butong tinanim doon. Ito tinanim ko to sa polybag. Pinatubo ko sa polybag. Naantala pa yung pagkasin. Saka yung nyog tawag sa Bicol tagiltil. Kasi dati may kamuting kahoy dito, masyadong matatangkad kaya nabansot yung nyog. Ngayon wala nang kamuting kahoy. So ito na rin yung tiyempo para patabain yung mga nyog. At kailangan lang ma-sprayhan to ng pesticide. Kasi meron tong mga pesticide sa loob, may pulisap. Pinakain yung dahon. Pag na-sprayhan to mga 3 beses, magiging ang malinis ang talbos niyan. At magiging ang maganda yung tubo ng ating mga nyog. Ito yung santol. May santol dito. So, yan. Tikman natin kung matamis. Huwag kayong mabuboring sa vlog ko to kasi documentary to. Dino-document ko yung ginagawa ko dito sa farm at early stage to early stage ng development ng ilang mga halaman ko. Kaya hindi pa ninyo gaano ma-appreciate. Pero sa ganyang sitwasyon kapag may mga lumalabas na talbos ng nyog, kahit medyo namumula, makaka-recover yan. Sabi ko na kasi yan noong naposisyon ng lupa na to, ganito rin yung kalagayan ng mga nyog dito. Ganyan din. Makikita nyo. Bansot, namumula, yan. Kinakain pa ng mga yung mga baka, kalabaw na pinapaston. Pero ngayon, yun
Yan yung mga tanim na pa-recover ko. Ito, ako na yung nagtanim. No? At medyo nagkaroon ng kaunting delay dahil sa matinding init ng summer. Pero dito, tingnan nyo. Yan, ganda na diba? Mag 2 years na rin tong mga nyug na to. So, kailangan ko talagang laanan din ng panahon para magawa yung maintenance. Yan. So, ito, na-sprayhan na ng glyphosate. At mga damo. At tanim ng kalabasa in between. At yung nyog, isasama na natin sa pag-spray ng kalabasa. Pamatay damo. Yung pesticide. Tingnan natin itong langka kung pwede pang pakinabangan. Chinek natin last vlog. Asim. Santol oh. Yun yung santol oh, daming bunga. Bali ilang puno to? 4. Daming bunga oh. Kita nyo, yun oh. Papapitas ako dyan ngayon. Yung pa oh. Santol pa yun oh. At saka yung pili. Magpapapitas din ako ng pili. Kasi mayroon ng mga lanta. Yung itim na. Tignan ko lang. Asim. Bira. Asim. Asim. Sensya na kayo. Pero yun lang ka oh. Yan. Sa baba, tingnan natin. Ito, nalaglag na oh. Nabulok na. Sa taas, mayroon pang isa. Tingin hinog na rin yun eh. Ayan, sa taas. Ito. Ay, hindi pa hinog pero tingin ko malapit ng mahinog to. Ayan. Hindi pa hinog. Ayan, malapit na mahinog. Yan, ito, sa baba. Hindi pa hinog. Yan, pero malapit na rin kasi naninilaw na yung mga dahon dito. Yan. Actually, kung gusto nating pahinugin to sa bahay, pwede. Tanggalin ng, at pitasin na yan, tapos lalagyan lang ng kahoy dito sa may calyx. Yan, pinuputol yan. Then papansulan o tutusukin ng kahoy dito. Yung kahoy, hinahayaan ko lang kasi magandang uri ng kahoy to. Yung bukan. Ito naman, may mga bayabas na mapipita si Mrs. So, yan. Yan, kinakain ng fruit fly. Pero kapag mayroong mga langgam tulad niya, no? Yan, kapag may langgam, ay hindi yan nakakain ng fruit fly. Yan, kasi nilalabanan ng langgam yung fruit fly. Tulad niya, no? Ito, hinog na, oh. Yan. Oh. Kapag may langgam, tawag sa amin, amamaknit. Kapag may amamaknit, hindi na kakain ng fruit fly. Binabantayan ng amamaknit. Tulad niya, no? Yan. Hindi nakain ng fruit fly. Yan, ito. Hindi rin makakain ito ng fruit fly kasi may amamaknit, oh. Yan, so pwede itong pitasin. Thank you, amamaknit. Hindi pala makita sa video. Ito, yan ang amamaknit ng mga langgam na pula. Yan, saka ito naman yung bunga. Yan. Sarap to. Tamis. Ang galatos dyan. Igal beses. Yung saging nasa ba, may bunga na, tapos may puso pa. Pwede natin kunin. Dito naman latundan. Katundan dito. Ito ang bunga ng latundan, oh. Yan. Okay. Lakad-lakad pa tayo. Actually dito sa latundan, hindi na kailangan saha selection. Kailangan bawasan yung saha. Ito naman yung kalamansi natin, oh. Kailangan na rin mapitasan ng ilang bunga. Tulad dito, oh. Bumibigat na. Oh.
So, bumibagat na yung bunga. Ang mga isang buwan, pwede na itong pitasan. Yan. Yan. Ito, inaalis to. Mga dati pang bunga. Tanggal. Yan. Ah, ganda. Bibigat na yung mga bunga. Diba? Wow. So, yun mga kaibigan, yung kalamansi natin. So, kombinasyon ng kalamansi at kanyog. Pero yung kalamansi, puro na may bunga mga kaibigan. Ano, tingnan mo. Tingnan nyo. Lahat yan may bunga na. Ah, 360 degrees. Lahat may bunga. Okay. So, yan ang kagandahan kapag meron tayong itinanim, meron talagang aanihin. Puro bunga yung mga kaibigan. No? Salamat sa Panginoon. Manood muna kayo. Papagod ako magsalita. Yan o. Puro bunga na. Diba? Blessing. Hanggang dito, pinipitas ako. Di ko nadala yung timba. Dapat dinala ko yun. Dapat dinala ko yung timba. Sige, iikot muna ako, no? Ikot muna tayo. Para makita natin yung kalagayan ng farm. At ilang pa mga update. Dapat makita ko talaga. So, lahat, kahit saan ka lumingon, lahat ng puno ng kalamansi na marketed, ako na nagtanim nito eh. Lahat ng marketed ay namumunga. Yan. Yan. Kahit itong napakababa, oh, napakarami rin ang bunga. Outside. Kahit nakatabi sa nyog, okay lang. Pero kapag lumaki na yung nyog, tatalo din yung kalamansi. Okay lang. Importante ay naproduktuhan na natin. You know. Yan. So, muling sulipan natin ng kalamansi dito mga kaibigan. Ay, salamat. Medyo may hangin. 360 degrees. Lahat na may bunga. Yan o. May kombinasyon ng nyog. Yan. Kalamansi. Lahat may bunga. Okay. Yung saging ko dito ay inubos na ng ibon. Inubos na ng ibon mga kaibigan. No? Yan, yung senyorita. Yan. Okay lang. Ganyan talaga dito sa aking farm. Pag hindi natin nakuha, mayroon namang nakikinabang. Pero as much as possible ay makuha natin. Yan, ito yung mga pitasin. Mang ilan-ilan lang pero dapat mapitas. Yan. Yan, dami na bunga mga kaibigan. No? Close up. Yan. Daming bunga. Yan. Dito din. So, lahat ng puno ng kalamansi ay marami. Hitik na hitik sa bunga. Yan o. Yan. Ito. Yung mga ganito pwedeng pitasin. Okay, so ano ang mensaheng pwedeng pulot dito? Ang pagkakaroon ng investment sa lupa, dalawang bagay.
Kung nakatuon ka lang sa lupa, appreciation. Pero kung gusto mo namang mapakinabangan yung lupa, you invest in plants and animals. Invest on plants and animals. Ito, sa rambutan, namumunga na rin. Ito. Yung mga bunga yung rambutan, katabi ay kalamansi. Diba? Napakababa lang ng rambutan. Ito. Kalamansi. At saka may nyog. Yan. Pero kung may mga espasyo pa, pwedeng tamnan ng gulay. Yan. Pagdating ng panahon, depende. Urbanization. Grabe yung laglagan ng kwan dito, mga rambutan. Bakit kaya? Ito. Nilalaglag. Sayang. Daming nalaglag. Abort. Okay. Anyway. Fruit selection by nature. Tulad niya, no? Coconut. Diba? Medyo bagsak ang presyo ngayon ng nyog. 6 pesos na lang daw bawat isa. Yung piraso. Mura. Yung kopra naman ay 44 pesos a kilo. Yan. Ngayon yan na petsa, no? Anong petsa ngayon? Kalimutan ko na. Nakalagay dito ay August 2. Nagkamali na yung relo ko. Good investment to. So habang nag-appreciate yung value ng lupa, ay meron ka namang napapakinabangan ng mga tanim. Pwedeng kunan ng kita. Pagkukunan ng pera. Dati yung bunga. Yan. Ganito ang diskarte dito mga kaibigan. Pero pagdating ng panahon, sabi ko nga, kung magkaroon na ng urbanization, pwede maging industrial, residential, o kung ano pang ibang purpose na mas profitable. So bahala na niya ang susunod na henerasyon. Ang importante ay nakapag-invest ako ng ganito. Ito yung takunan mga kaibigan. 4 years old na takunan. Ito na yung bunga. Ang mabubuo ditong bunga ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. Yung iba malalaglag kasi ito hindi nakapag-pollinate. Yan. Ito nabuo na rin. Ito. Tingnan nyo. Ayan. Magkasunod na yung bulaklak na nabuuan ng bunga. Ayan. 1, 2. Saka dito sa kabila naman ay may bulaklak pang kasunod. 3, 4. Yung pa 5. Yan. Susunod-sunod na yung bunga nito. Ayan. 4 years old na takunan. Takunan coconut. Diba? Yan. So, ilang puno rin yan. 50 pieces ng takunan trees ang pinatanim ko dito. Yan, 50 piraso. Addition yan dun sa mga tall variety. Tapos nagparagdag ako ulit ng 40 pieces na tall variety. So, suma total mga nasa 200 to 215 puno ng nyog meron ako dito. Kung mapitasan natin ng mga 20 bawat puno, and that will sum up to about 4,000 pieces of coconut balang araw. Coconut nut. Yan. So kahit saan mga kaibigan, ang kalamansi ko dito ay hitik sa bunga. Yeah, hey. Lumabas ng init ng araw mga kaibigan. Kailangan kong i-adjust yung ito. Okay, part 2. Adjust ko yung lens kasi masyadong bright. So dito mga kaibigan, sinasabi ng ibang mga farmers na wag daw i-combine yung kalamansi sa ibang halaman. Pero sa akin okay lang.
Okay lang yun, in between maglagay ka ng mga ganito. Kasi hindi masasayang yung espasyo. Walang problema kung hindi ganun karami yung bunga pero may bunga. Oh, di ba? So kapag medyo hindi pa ganun kayayabong yung mga nyog, in between may kalamansi kang mapipitas. Yan. Ngayon, yung mga nyog ay nagsisimula na rin mamunga tulad niyan. So hindi na sayang yung panahon ng paghihintay, di ba? Kasi meron kang ipon eh. Ito, napitasan. So nagsimula siya sa vegetables, kalabasa. After kalabasa, nirelay ko na yung mga kalamansi at saka yung nyog. Yan. Yung mga ganitong nyog actually pina-recover ko na lang yan dati bansot eh. Yeah, so nang nag-recover na, namimitas ka ng kalamansi, namumunga naman yung mga nyog na unang naitanim, di ba? Yan. Ito pa oh. Rambutan. Okay. So natutuwa ako mga kaibigan sa ganitong klaseng setup ng farm na nasa upland. Although, siyempre, hindi ito para sa mga tamad. Generally, sinabing tamad, pwedeng yung it will require physical activities. So, yung physically strenuous yung ganitong klaseng gawain mga kaibigan. Kakapagod. Pero kung yun ang hilig mo, hindi ka magsisisi. Tulad niya, no? Diba? Maraming dito sa bunga ng kalamansi. I-grab na natin yung opportunity kung dito tayo. Yan. Pero mamaya nadaanan ko ito. Laki na oh. Diba? So yan ang pleasure mga kaibigan kapag meron kang ganitong klaseng investment. Although medyo matagal yung return pero sulit. Yan. So lagay natin sa bulsa para kasi hindi pwedeng palipasin. Dapat mapitas na ito ngayong araw. Okay. So yung mga nyog ay nagre-recover na. Salamat sa Panginoon. You know, dati ang bunga niyan ay matutulis, walang laman, pero ngayon ang dami na. Kakalaman na. Dito rin. Dati matutulis ang bunga nito at walang laman, pero ngayon dami oh. Yan, buo na yung bunga at saka nagkakalaman na. O, di ba? Yan. So, kaya sulit, sulit sa paghihintay. Ito rin oh. Dati wala tong bunga. Pero ngayon nabuo na yung mga bunga. Yan oh. Yan. O, di ba? At pinitasan ko na to, pinitasan na namin to ni Mrs. Like 5 days ago or 4 days ago. Pero ngayon, pipitasan na naman namin ulit. Kasi meron ng mga malalaking bunga eh. Yan o. Yan. So there is calamansi everywhere. Yung nyog oh, may bunga. Ganda ng kulay, orange na orange. Oh. Yeah, pwedeng kunan ng buko. Ganun ang bunga. Yeah, orange na orange. Oh. Yeah. So dito, kailangan din namin mamitas. Ayan. Okay, nakapagpa-spray ako dito kahapon. Pesticide with foliar fertilizer. At malaking bagay. Para maalis yung mga calamansi bugs. Yan. Nangamay pa ng bug dito yung acid bug. Okay, citrus bug. Madaling mapansin yung presence ng insekto kapag ganun yung amoy. Okay. So nagsisimula nang maging berde yung mga dahon kasi nanilaw to eh. Yan. Bakit ganito ang kulay ng video ko? Pangit.
Okay, inalis ko yung brightness. Nagbabago yung kulay. Yan, nagbabago yung kulay talaga. Yan. Okay, so lesson number 1, sinabi ko na kanina na pwede kayong mag-invest sa lupa kasi after some time nag-appreciate yung value. Pangalawa, para kumita yung lupa, kinakailangan i-utilize mo by means of investing on plants and animals. Pero klaro. Pangatlo naman, pwede mo paupahan. At pang-apat, after some time, magkakaroon ng urbanization, yung property mo ay maaaring i-convert into residential or industrial. Okay. Pero kung alibaw tulad nitong lupa na to na sakop ng agrarian reform, ang lupa na galing sa agrarian reform program ay dedicated for agricultural activities. So, wala namang problema kapag tulad ko, mahilig ako sa farming. Ang priority syempre is agriculture. Diba? So, safe na safe. Kung nabigyan tayo ng privilege to acquire property from the Department of Agrarian Reform Program, walang conflict of interest. 100% ay i-utilize ko yung lupa para lang sa agrikultura. Tulad ng nakikita niyo sa ngayon. Luntian na kapaligiran, maraming mga pananim. At later on, mag-i-invest naman ako sa animals. Actually, meron na ako dating babuyan dito, pero tinigil ko lang muna dahil sa problema ko tubig. Okay, so kung sa cluster na to ay makapag-put up ang government ng upland solar water pump, mas maganda, diba? So nag-request na ako pero hindi pa sakop ng programa sa ngayon, pero later on darating din yan in God's time. Okay, so yan mga kaibigan, hindi gawang biro, malaki ang investment sa ganitong klaseng larangan ng investment. Pero ganoon talaga, kailangan mo maglabas ng pera initially para makapagpundar ka nito mga halaman makapag-aalaga at yung labor. The rest will just follow, and yung grasya ng Panginoon ay dadaloy na pusa in this time. Thank you very much. God bless you all. Bye bye.